good morning mga kabega. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat mga kabega. Kumusta kayo? Okay mga kabega, for today's video mga kabega ay samahan nyo ako kung paano mag-renew ng ano bang tawag nito? Yung OWA card or something. OWA, yan, paano mag-renew ng OWA. Yan, so sa lahat pala na nagtanong mga kabega, ang pwedeng mag-renew yun lang yung mga OFW na naka-verified na yung contract. So, pag hindi pa verified yung contract nyo or halimbawa nag-change employer kayo, kailangan nyo muna pumunta doon sa embassy para i-verified bago kayo makakuha ng OWA. So, ngayon mga kabega is magre-renew ako ng OWA kasi expired na yung OWA ko. Kasi pag magkuha ka kasi ng OWA, it only takes like for 2 years only. So, valid for 2 years lang yan talaga siya. So, yung dala ko ngayon mga kabega is only copy ng passport, copy ng civil ID, tapos yung copy ng verified contract nyo mga kabega. So, i-check natin kung kulang pa ba ito yung, hi, good morning. Kulang pa ba ito yung requirements natin or sapat na. So, sa mga nagtanong mga kabega kung paano pupunta doon. So, as of now, nasa ano ako mga kabega, Block 2, Hawali. So, lakad lang ako papuntang City Star. Kung sino nakakaalam papuntang City Star, from there, mag-abang lang kayo ng bus 102A. Tapos baba tayo dun sa Sabal Salem, yung may Kuwait Hospital. Tapos papakita ko sa inyo mga kabega yung mga nilakaran ko mula pagsakay ko hanggang sa pagbaba. Okay? So, while you're waiting for mga kabega, see you there! Charot! So, dyan tayo sasakay ng bus mga kabega. Yan ang makikita nyo, may center point. Tapos, City Star. Okay? Hindi na kayo kailangang tumawid mga kabega. Diyan na mismo, yan nakikita nyo yan. Diyan na mismo kayo mag-abang ng 102A bus. Okay, so may isa pang landmark kung sino nakatira bandang Zaina Tower. Yan, yung Zaina Tower. Tapos may red tag dun sa kabila. Yan. So doon ata sa kabila pang Block 1 na yan. So lakad lang kayo from your bahay. And then, diyan na. Diyan na yung bus stop ng 102A going to Fahil. Tapos baba kayo ng Sabal Salem. Especially school days, so kailangan nyo pumunta ng maaga mga kabega kasi nga dito sa Tuning Street marami mga school dito, so traffic na pagdating ng 7 AM, so like 6:30 pa lang alis na kayo ng bahay nyo mga kabega kasi 8 AM pa naman magbukas yung embassy natin sa Sabal Salem. Ito na yung sinasabi ko sa inyo mga kabega, 6:30 pa lang ganyan naka-traffic. So kung pwede mas maaga pa, agahan nyo na lang mga kabega kasi hindi lang dito yung traffic, mas traffic pa pag after supporting road or something, tapos maglalakad pa tayo ng malayo mga kabega.
At nakababa na nga tayo mga kabega. So, matagal-tagal din yung biyahe natin mga kabega, no? It takes 1 hour din mahigit mga kabega. So, kung ayaw nyong mainip mga kabega, so agahan nyo pa yung 6:30 talaga mga kabega. Grabe. Kita nyo naman yung ano, yung mga sasakyan, traffic talaga. So, dito kayo bababa mga kabega, from Hawali 102A. Tapos pag makita nyo yung building na yan, yan. Ang nakalagay dyan, Kuwait Hospital mga kabega. So, baba kayo dyan. Tapos lakad tayo from that bus stop. Then papakita ko sa'yo yung lakaran papunta dun sa embassy. Yun na yung landmark mo dyan mga kabega, Kuwait Hospital. Then may makikita kang herbal spa. Lakad lang tayo mga kabega, paloob. Okay, tapos may makita ka pang Santa Monica. Yan yung kunan din yun ng landmark mga kabega. Yan, Kuwait Hospital. And then sa kabila, Wara Hospital. Okay. Okay mga kabega, dyan tayo nang galing diba sa Kuwait Hospital. So pagkadating mo dito banda mga kabega sa Santa Monica, sa tapat niyan may makikita kang yan, Bavaria Group. Yan, from Bavaria Group, lakad tayo ulit, paloob, turn left, paloob tayo. So medyo mahaba-haba pa ito mga kabega, no? Sa mga nagtitipid dyan, yung ayaw mag-taxi, yan, itong gagawin nyo. Aside from traffic pa sa daan, like 1 hour or mahigit, depende yan sa days. Another lakaran na naman, like maybe 10 to 15 minutes sigurong lakad. Mga ganyan ang estimated ko. Pero sa akin, kung hindi ako nagpa-vlog, hindi ako nag-video-video, mukha ko siya 5 to 10 minutes. O, yan. So, yung mga nakikita nyo yung building dyan mga kabega, hindi pa yan. May makikita ka pang malaking space. Tapos, marami pang mga puno-puno mga kabega. Yan o, laki lang tayo, lakad. At ito na nga yung sinasabi ko sa inyo mga kabega na maraming mga halaman. Dadaan kayo dito sa may bakanting lote. Yan. So, sa mga matakot mag-isa dyan, so hindi talaga advisable sa inyong mag-isa kasi oh, bakating-bakante talaga siya oh. Baka may hablot sa inyo dyan ako. Mag-ingat tayo. So, mas maganda kung sakaling pupunta kayo doon ng magkukommute lang, mas mainam na rin or mas maigi na rin na may kasama kayong hindi lang isa kundi dalawa, yung like group kayo. Sa akin mga kabega walang problema kasi parang kaya ko lang naman silang suntukin. Char. Ayan ang bakanting lote. So lakad pa tayo going to Masaya. So pagkadating ng Masaya, dadaan tayo dyan sa gitna. Gitna tapos pa left. Yun na yung Philippine Embassy natin dito sa Sabal Salem. So mga kabega, pag makikita niyo yan yung family court, yan. Ito yung sa likod ng, yan, sa likod ng Masaya Tower. Yan, tapos may family court. Pasok lang kayo dito sa loob mga kabega. Yan, loob ulit. Okay. Tapos may makita kang ano dyan, Trividu or something. Yan. Tapos pakaliwa ka na mga kabega, makikita nyo na yung Philippine Embassy natin. Ayun. Yan, pakaliwa tayo. Yan. Nakita nyo yung L. Ano yan siya? El Cielo. Yan, sa likod ng El Cielo na yan, that's our Philippine Embassy dito sa Sabal Salem mga kabega. So, hindi biro talaga yung lakad niya mga kabega. Diba? Diba nagtitipid kayo? Oo. Yan yung ano, yan yung i-sacrifice talaga. Tipid is life. Pero, lakad is life too. Yan. Pwede tayo mag-shortcut na dito. Yan, shortcut ka na lang dito. Ayan. Mas maganda na rin mga kabega, nagpunta tayo ngayon ng winter. Kasi kung summer talaga mga kabega, naalala ko yung nagturo sa akin nito na maglakad. Alam na niyan kung sino. You know who you are, Char. So, siya ang nag-guide sa akin mga kabega. He's the one who guide me from the bus stop going to Philippine Embassy. As in, mahilig ako maglakad mga kabega. Pero that time is summer.
As in, nagreklamo na talaga ako sa kanya mga kabega. Sabi ko, hayop ka talaga. Parang pinaikot-ikot mo ako ha. Ganyan, ganyan, ganyan. Sabi niya, hindi, ganyan talaga layo yung embassy nyo. Ganyan. Sus, literal na layo talaga mga kabega. As in. Tapos pagdating ko sa work mga kabega, hindi ko talaga mawari yung mukha ko. As in, nugnog na nugnog talaga ako. Kasi alauna kami ng hapon mga kabega nagpunta dito. Napakainit talaga mga kabega. Sobrang init. Ayan, nandito na tayo mga kabega sa Philippine Embassy. See you there. Ayan, pa-embassy na tayo mga kabega. Malalaman nyo yan pag nasa embassy na kayo. Kasi marami ng mga, or kung nasa Pinas na kayo kasi marami ng mga tinda-tinda. Ayan. Mga tinda-tinda na dyan. Oh, diba? May mga kabayan-kabayan na. O yan. Yan na yung Philippine Embassy natin mga kabega. So, dalawang building siya. Yung isa is yung consulate ata. Tapos yung kabila is yung OWA. Okay. So, hanggang dito lang tayo mga kabega kasi hindi pwedeng mag-video sa loob. Finally mga kabega, wow! Hindi na sayang yung pagpunta natin dito mga kabega. So far medyo okay naman yung service nila dito mga kabega. So mabilis lang din yung pila mga kabega. Medyo mahaba-haba mga kabega kasi nga kailangan mo pumila dun sa first floor to verify your contract lang. Kung verified contract ka na mga kabega. Kasi may pipilapan ka pong form. Yung form na yan, yan. Isi-share ko sa inyo yung link para ma-download nyo. Or pwede naman kayo, kung may pupunta kayong mga kaibigan dito na magpapakuha, mag-verify din ng contract, pwede kayo mag-isuyo sa inyo ng form para ipipilapan nyo na lang mga kabega. So first mga kabega, pag verified na yung contract nyo, pupunta kayo doon sa first floor, magpa-stamp kayo doon kasi i-check pa nila sa system kung nasa system po ba yung pangalan nyo. So after that one mga kabega, papunta ka po doon sa second floor, yun yung OWA office, para magbayad na ng 8KD mga kabega. Ayan. So, tapos na. Makakatulog na naman tayo maayos. And we're ready to go. See you, Philippines. Char. At ayan mga kabega. Pabalik na tayo ng bahay mga kabega. So, from there, yan, lakad tayo mga kabega papunta dito sa may parang bridge siya mga kabega. So, ito yung nilakaran ko ngayon. Yan. Dahan-dahan lang kayo dito mga kabega kasi medyo madulas siya. So, instead of 102A, ang sasakyan ko mga kabega pa uwi, sasakay ako ng 102X kasi didiretso na ako sa work ko mga kabega doon sa short, which is Asima Mall. So, sasakay na ako, mag-aantay na lang ako doon ng 102X mga kabega. So, time check mga kabega is already 9:15 AM. So, imagine, 9:15 AM. So, dapat talaga mga kabega pag pupunta kayo ng embassy, especially pag may school, so kailangan talaga mga 5 to 5:30 mga kabega, biyahe na kayo. Kasi nga, hindi biro yung traffic mga kabega if you are from Tunis Street. Tapos yung lakad pa, diba? Nakita nyo naman kung gaano kalayo yun. So, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kabega na nilalakad ko. Yan. Yan. May naif. Tapos may mga shop, na mga pansit canton. Ito lang yung nababasa ko. Yan. Shakumako. Yan. Lakad ka lang mga kabega. Yan, papunta tayo doon banda, dyan. So may parang bus stop dyan mga kabega, dyan sa ibabaw na yan may bus stop dyan. I'm not sure, pero naalala ko may bus stop dyan banda. Yan. Tapos may bus, oh may 106X, may 106 pala na bus. Yan, galing from Pahilyan siya. Pero kailangan natin yung diretsyon na ng Asima Mall. So, ayan na nga mga kabega. Diba doon tayo galing? Dyan tayo galing, diba? So, lakad lang tayo, straight. Tapos tawid tayo dito mga kabega. Ayan na yung bus stop mga kabega. Yan. Pwede ka naman sasakay doon banda mga kabega. O, yun. May parang footbridge doon. Kaso lang, napapansin ko mga kabega, medyo malayo yung ano niya. Malayo yung lalakaran mo mga kabega. So, dito tayo. Aywa. Yan. Nakatawid na tayo mga kabega. So, antay na lang tayo ng bus dyan, banda. Going to Shark. Dyan.